Guys, 3 breakouts tayo today sa ating daily top 5 picks. Grabe, hirap bantayan lahat ng mga nasa watchlist ko. Karamihan nag-breakout nang hindi ko napapansin. And tingnan nyo din tong aking watchlist. Ang hirap mamili ng mga ilalagay natin sa ating daily top 5 picks. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa notes, puro breakout yung mga stocks. Grabe. Anyway, masaya pa din tayong mga breakout traders kasi madaming play or opportunities sa ating trading system ngayon. Sa dulo ng video, after nating i-chart yung top 5 picks natin, titingin din tayo ng iba pang stock na may potential for big moves. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer muna. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo ngayon. Maraming salamat po. Buying signals and stock screening. Yan po, meron tayong video niyan. How to screen stocks. Ito po itsura niya. Andun po siya sa ating playlist ng mga tutorials. Makihanap na lang po doon. Ayun guys, meron nga tayong breakouts. SSP, IDC at IRC. Tingnan natin kung mababago yung plan nila. SSP. Yun. Ganda ng pagkaka-breakout. So, si SSP, yung RSI niya, so may nag-request baguhin daw natin yung kulay nung RSI natin. Sige, baguhin natin ng konti. Settings. Gawin natin ng white ngayon. Okay. So, ayan. Check nyo yung RSI ni SSP. Nasa 74.12. Tapos, meron siyang spike ng volume kanina. Above average yung volume niya. Tapos, ayun. Nag-breakout nga siya sa ating Darvas box. After niyang mag-consolidate dito sa ating sa taas nitong DB50 natin. So, ito yung plan natin kay SSP. Dapat, bibili tayo after ng breakout. So, ang breakout level niya is 1.60. So, bibili tayo 1.61. Tapos, meron tayong resistance dito. Ginawa nating TP area natin or TP level. TP is 1.80. So, possible gain ng 12.55%. So, itong cut loss natin, pwede na natin siyang iurong since 6% yung tinaas ni SSP. Check natin yung ano niya. Yung sa trade plan calculator natin. So, si SSP, yung kanyang price ngayon 164. 1.64. Check lang natin yung cut loss natin, current cut loss. 1.59. 1.59. So, ito na yung cut loss natin. Ito na yung bago niyang 4% from dun sa current price niya. Ang hinihintay natin kay SSP, mag-breakout siya dito sa taas nito. 1.67. Kung nakabili kayo sa mababa, kunyari dito kayo unang nakabili sa breakout dito sa area na to, 1.47 natin. 1.47 kung dito kayo nakabili sa area na to. Tapos meron siyang resistance dito sa 167. Pwede na kayong
benta-benta ng pakonti-konti. To secure your profit lang. To secure your gain. So, sana mabasag niya din tong 1.67. Kasi ito na yung ating tinitignan. Itong candle na to. Sunod. Ayan yung plan natin kay SSP. At ito yung adjusted cut loss natin. So, congratulations kung nakapasok kayo dito and kumita. Next natin, si IDC. IDC. Yung, may pag-breakout din si IDC. Hindi pa above 70 yung RSI natin. So, ang rule natin dito, pag ganito, pwedeng half lang muna yung ilalagay natin. Siguro, lagay nyo yung other half pagka nabasag na tong peak nitong candle na to. Sigurado nasa greater than 70 na yung RSI natin yan. Ang ating PP area nakuha natin dito sa peak nitong mga candles na to, tsaka dito sa support nitong mga candles na to. 3.64, possible 22% gain kay IDC. Ito yung pinasok ko kanina. Hinintay ko muna siyang lumabas sa 3.00 kasi psychological resistance tong 3.00 na to. So, dyan ako pumasok. Pero kung nakapasok ka dito after ng breakout, okay lang din kasi yun yung rule din naman natin. Depende na din sa discretion nyo kung paano kayo papasok sa mga breakout trades. Tapos ang cut loss natin, since 4% lang naman yung tinaas ni IDC, pwedeng pagbalik sa box, kung pumasok siya uli sa box, tsaka kayo mag-cut loss, or sige, check natin yung ano pala niya. Check na din natin yung price niya dito sa ating trade plan. IDC 3.05. So, adjusted cut loss natin 2.96. 2.96. Yun, sa taas ng box. Ito na i-stop natin. So, yung ano natin, pag in-adjust natin, stop na lang tawag natin, guys, ha. $2.96. Okay, yan yung plan natin kay IDC. Sana magtuloy-tuloy siya bukas para kumita tayo. Tapos ang last natin na nag-breakout is IRC. Si IRC, 52 weeks high na to. So, new 52 weeks high niya to. Yung current price niya. Pag 52 weeks high ang stock, medyo malaki yung potential niya magdire-diretso. Meron siyang spike ng volume. Malaki yung spike ng volume niya. Tapos ang RSI niya nasa 70 na. Above 70 na din. Kasi 0.07. So, greater than 70. Kasi itong plan natin, 1.57 tayo bibili kasi ang ating breakout level is 1.56. So, ang ating ano naman, TP area, dito natin nakuha. Dito sa madaming support dito na resistance na ngayon, 1.70. Possible 9% gain. Tapos ang ating cut loss, adjust na natin siya. Tignan natin ang current price natin, 1.59.
adjust natin siya dito sa ating trade plan calculator. 59. Ang ating cut loss ngayon is 1.54. So, tingin ko pagbalik sa box, ito dito. So, ayan yung ating bagong plan, K. So, bagong ano lang naman, bagong stop lang naman. Kung saan tayo magbebenta. So, stop na yung tawag natin, guys, 1.54. Okay, yan yung plan natin, kay IRC, adjusted plan. Ayan guys, proceed na tayo sa ating top 5 picks for Tuesday, November 10. Web, WPI, PNB, Bloom, tsaka AP. Check natin yung chart ni Web. Si Web kanina, akala ko mag-breakout na. Pero naudlot, bumalik siya sa box. Check natin yung RSI niya, 74. Pasok siya sa criteria ng RSI natin. Volume, konti lang. Below average. Kaya siguro hindi nagtuloy ito. Konti lang yung participant. Pero, meron siyang net foreign buy. Tingnan natin kung tuloy-tuloy bibili yung mga foreign dito. Yun nga, hindi siya natuloy mag-breakout sa Darvas box natin. So, ito pa din ang ating plan. Breakout level natin is 3.07. So, bibili tayo, 3.08. Tapos, meron tayong nakuwang resistance dito, dating support. TP natin is 3.65, possible TP. Tapos possible gain natin is 18.85%. Yung cut loss natin, retain pa din, 2.98. So yan, ang nagbabalik si Web. Sunod natin, WPI. Si WPI. So may spike uli yung volume niya above average, hindi ganun kalaki pero significant na din. Tapos ang RSI niya is greater than 70, pasok sa criteria natin. Drawingan natin siya ng Darvas box. Check na natin kung ilan yung trades niya. Ang dami din trades. Kaso ingat din kayo kay WPI. Medyo magalaw tong stocks na to. So, ayan. Check natin muna yung breakout level natin. 0.68. So, bibili tayo 0.69. Pagka breakout. Hanap tayo ng resistance para sa ating TP area. So, ito. Makikita nyo dito, ilang beses yung dinaanan. So, yan yung kinukuha nating mga resistance. Tama na din natin yan. I-plot na din natin itong isang to. Pag gumagawa kayong plan, tingnan nyo yung mga resistance na mga dadaanan niya. Or yung mga pwede niyang daanan. Itong peak niya dito sa candle na to, nauntog siya dito sa resistance na to. Okay guys, yan yung mga dapat natin tingnan na resistance. So, ang gagawin nating TP area natin, itong gitna na lang. $0.79. Possible gain
15%. Possible TP natin is 0.79. Okay. Tapos ang ating cut loss, itong trade plan calculator, meron din tayong tutorial nito. Pa-check na lang dun sa ating playlist ng mga tutorial. Cut loss natin is 0.67. Yung current price niya ngayon. So, naging cut loss nyo lang yan kasi nag-breakout na. So, dun tayo sa breakout niya na bibili. Cut loss 4%. 0.67. Okay. Yan yung plan natin kay WPI. Next, PNB. Ang nagbabalik na si PNB. Natin si PNB. Kagandahan dito kay PNB, nagko-consolidate siya sa taas ng DB50. So, isa to sa mga pinakababantayan natin. Tingnan natin yung plan natin kay PNB. Ang breakout level niya is 28.00. So, bibili tayo 28.05. Tapos meron tayong TP dito. Ito natin nakuha sa mga support dito na ngayon ay resistance na. TP level natin is 32.00. Possible gain is 14%. So yung cut loss natin nakuha natin dun sa ating trade plan calculator, 27.15. Check natin yung volume ni PNB, wala pa, below average pa din. Tapos ang RSI nya 72.32. So pasok siya sa criteria natin sa RSI. Ayan, yan yung plan natin kay PNB. Next natin si Bloom. So parang nagbabalik din yata to si Bloom sa ano natin, top 5 picks. So, bawasan natin ang ating MAs. Guys, dun sa nagre-request na gawing puti ito, ginagawa ko siyang puti kaso nagbabalik siya sa pink. So, pasensyahan nyo na. Yung RSI. Ito ulit, kagandahan niya, nagko-consolidate na siya sa taas ng DB50 natin. Check natin kung magbe-breakout siya. So, yung plan natin dito kay Blue, ang kanyang breakout level is 8.20. So, bibili tayo, 8.21. TP natin, nakuha natin dito sa area na to. Possible 11% gain. Tapos, ang cut loss natin, sa ating trade plan calculator, 7.96. So, yan ang ating plan kay Bloom. And last, AP. Ang bagong pasok na si AP. So, blue chip. Dito na tayo kukuha ng malaking box natin. So, dito sa malaking box, makikita nyo, yung price niya
nag-consolidate na dito sa taas ng DV50. So yan yung isang tinitingnan natin sa stocks. Kaso may significant resistance siya dito sa 30. Tapos meron siyang gap resistance banda dito. Ito yung problema sa mga nagre-reverse pa lang na stocks. Madaming resistance na nadadaanan. Check natin. So, dito tayo kumuha ng ating TP area or TP level 31.60. Kanyang breakout level is 28.65. So 28.70 tayo bibili pagka breakout niya. Yan, breakout. Check nga natin yung mga possible gain niya. Pag dito 4% na lang to. Dito mga 10% pa. So, pwede kayong gumawa dito ng plan, guys. Pagka-breakout dito sa Darbas, kahit 50% lang yung ilagay nyong allocation. Tapos, after nyo ma-break itong mga resistance na to, yung dalawang to, pwede kayong maglagay uli ng another 50%. Or kung mauntog talaga siya dyan, at nag-adjust kayo ng cut loss ng stop nyo dito. 4%. Ayan, halos babalik lang sa box. Pwede kayong mag-stop dyan, maglagay ng stop bago dumating sa box, or pwede na din kung maliit na percent lang naman, pwedeng pagbalik na sa box tsaka kayo maglagay ng stop. Yun. So, ang ating TP, possible TP is 31.60. Okay. Tapos check natin yung cut loss natin, 28.70. Hanap na lang tayo dito. 28.70. 27.80. 27.80 ang inyong cut loss. Cut loss 4%, 27.80. Tapos makikita natin dito sa volume niya, above average na siya. 3 days na siyang above average. Tapos ang kanyang RSI is nasa 61. So sakto to dun sa plan ng sinabi ko sa inyo kanina. Pwede kayong mag-plan na 50% allocation pagka breakout sa Darbas box. Tapos pagka breakout dito sa resistance na to, sa 30.00, pwede kayong magdagdag uli ng 50% do sa allocation nyo. Okay, yan yung plan natin kay AP. And siya na yung last. So meron pa ba tayong other notable stocks? Check tayo ng chart ni APX. So maganda yung galaw ni APX kanina. Nabasag niya na yung psychological resistance na 2.0. Ang gagawa natin siya ng box. Ito, meron siya ditong box dito. Tapos meron siyang resistance dito. So kung bibili ka bukas or kanina nakabili ka sa 2.02, pagka breakout niya sa 2.0, ito na yung initial TP mo. Itong peak na to. Tapos nasa 52 week high na din yata to si ano. 2.32. Tama na. Ayan. 52 week high niya. 2.32. Pwede mong gawing initial TP mo to.
or pwede ka pang magdagdag pagka na-break niya yan. So, ilang percent yan? 14%. Tapos ang cut loss mo dito, pwede mong i-check dun sa ating trade plan calculator, or pwedeng ganito. Pagkabalik sa box, pagkabalik niya sa Darvas box ang inyong cut loss. So ito, maganda yung potential gain niya, kaya tinignan natin. 14%. Ayan, si APX. So tingnan din natin si PLC. Nabantayan ko kanina to kaso nga lang naunang nag-breakout si IDC. So nakikita ko sa kanya kanina, naglalaro yung price niya. Yan nga, 0.3850, tsaka dito sa opening niya sa 0.3800. So, balak kong bumili above lang dito sa Darvas box na to. Kasi guys, itong mga ganitong stocks, dapat sakto yung pasok nyo. Kasi medyo volatile siya. Konting pitik ng price, pwede kang mag-gain ng malaki or pwede kang malugi ng malaki. So, kagandahan naman dito kay PLC, makikita nyo dito sa kaliwa, wala siyang resistance, wala siyang significant resistance dito. Makikita nyo lang, meron siyang gap resistance dito, and meron siya ditong mga support na naging resistance na. So, plot nga natin. Ito, ang kanyang start ng gap, dulo ng gap dito, tapos meron pang significant resistance dito. Ayan, guys, dapat marunong kayo mag-plot ng mga resistance para alam nyo kung saan pwedeng mauntog tong mga stocks. Pinakamalapit na resistance niya is nasa 23%, diba? Ito, 26. So, kung dun siya mauntog, 35%. So, yan. Kagandahan kay PLC. Medyo malaking potential niya kung magtutuloy-tuloy siya. Kasi yung volume niya is nagpipick up. Medyo lumalaki. Above average. Ilang araw na yan. Tapos yung RSI niya, nasa criteria na natin, above 70. So, nasa ano na siya, bullish area. So, yan. Yung isang binabantayan nating stocks. Check pa natin yung chart ni LR. Okay guys, ito yung hinihintay natin dito kay LR. Drawingin natin siya ng box. Medyo malaki box nito. Pagkalampas niya dyan, ito na yung resistance natin sa taas. 11%. So, kagandahan din sa kanya, dito sa malaking box, medyo matagal siyang umangat. Tapos ngayon, nagko-consolidate na siya. Tapos gumawa na siya ng mga higher highs tsaka higher lows dito sa part na to. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya. Okay, sino pa ba? Check natin si STR. Tinignan na din natin ito ko last time. Gusto natin sa kanya, mahaba yung consolidation niya. Ito. Tapos nag-breakout siya dito. Kasi hindi nagtuloy. Itong mga week na to, ibig sabihin, natsupitan siya. Dalawang araw siyang kinupit. So yun, ingat-ingat dito kay
Kung iti-trade nyo to si STR, yun yung iingatan nyo. Huwag kayong iwan dito sa taas. Kung hindi kayo sanay mag-trade ng ganito, huwag nyo nang i-trade guys. Pero titingnan lang natin yung potential niya. Kasi, kung magtuloy-tuloy yung break nito, baguhin na natin yung resistance niya. Itong taas ng box. Kung magtutuloy-tuloy ito, ito na yung susunod na significant resistance niya. 4.90. So, ilang percent siya? Ilang percent siya na hindi siya matutupit? Around 15% din. Yan guys, yung ating mga tinitignan na stocks. Okay, kung bull market na tayo ngayon, saktong-sakto tong quote na to. No price too low for a bear or too high for a bull. Ito yung magandang time natin mag buy high, sell higher. No price too high for a bull. Huwag tayong matakot bibili ng mga pataas na stocks. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung ating discipline sa pag-follow ng ating plan. Pag-set ng mga cut loss natin. And consistent tayo dun sa ating mga pinapollow na system. Okay guys, yun na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe to support my channel. Then ito, meron akong Facebook page, Farm Boss Trading, tapos Twitter, farmboss_. Ayun guys, good luck sa atin bukas and God bless.